ay binabati namin ang lahat ng mga nanay sa mundo ng isang Happy Mother's Day. Ikasampu sa buwan ng Mayo 2020. So lahat po, hindi na namin babanggitin isa-isa. Lahat ng nanay na nagsilang ng kanilang mga anak, Happy Mother's Day po. Pero at least, mababanggit pa rin tayo. Unang-una, in heaven, yung nanay nating dalawa, no? Yes, yung aking nanay, si Francisca Castronuevo Evangelista. At ang aking nanay naman po, si Gaudelia Lamco Malyari. Happy Mother's Day in heaven, nanay. I love you. Doon naman po sa Nueva Ecija, meron tayong masugid na taga-subaybay, nanay natin sa Hain, sa parokya ng San Agustin, si Nana Pelisa Kapinpin. Yan, si Nana Pelisa Kapinpin, Happy Mother's Day po. At si Ate Belen Rivera ng San Roque de Manila. No? At syempre, yung aking mahal na inang, si Victoria Medina de los Santos, si Inang Turing. Happy Mother's Day, Inang. Okay. At ang nanay natin kapag nasa Bungabon tayo, Bungabon, ang ina ng napakabait na parang si Father Cel, si Mami Sinaida Lirio. Yun. So, happy Mother's Day po. Okay. At dahil Mother's Day, gusto kong magbigay ng tribute sa mga nanay. Kilala mo ba si Miss Rodora Silva? Ay, oo, kapartner ni Darius Rason. Yun. Nakasabayan ni Perla Adea at ni Romy Malyari. Oo, Larry Miranda. Larry Miranda yung singer naman yun. Sila Jumides Maturan, sila Enrique Jr. Enrique, Bobby Gonzales. Si Eva Vivar. Kasabayan niya nila Rodora Silva. Ano yung tribute mo dyan? Hindi kasi yung mga nanay natin, palibasa inabutan tiyak to si Rodora Silva. Bukod sa ito ay artista, ito ay singer din eh. Meron siyang isang napakagandang kanta. Ano yun? Siguro mga way back of 1960s to 70s. Early 70s. Awit kay Inay. Yes. Kaya gusto ko bilang tribute sa lahat po ng nanay, no? Yung mother ni Brother Melchor Carpizo at saka ni Sister Rita. Yes. Yung mother po ni Sister Nena Despi Jones ng Maryland, USA, no? Lahat ng mga nanay ng mga kapanalig natin, itong awit na to handog ko para sa kanila. Kasama mo na si Nanay Kunching Iso ng Las Piñas. Siyempre. Okay. So pakinggan po niyo yung lyrics, no? Ito ay a cappella kasi wala naman tayong dito. Sige. Awit kay Inay. Mula nang isilang at nagkamalay, ikaw aking inay, ang aking gabay sa landas ng buhay, sa aking pagtulog nagbabantay kapag lumuluha ang mahal mong sanggol, ika'y dumaramay at kung may karamdaman. Alam mo, ang nanay, pagka may karamdaman ng sanggol, yan ang agad-agad na tataranta. Anong natatandaan mo nun pagka naglagnat tayo? Hindi na ako sanggol, may isip na ako, pero hindi pa ako nag-aral. Pag masakit ang ipin ko, hihiga ako dun sa kanyang lap. At para bang minamasahin niya yung pisngi ko habang kumakanta. Naku, yung mamang ko, si mamang, pag nilagnat ako, matik may royal. May Royco soup yan. Siyempre, Royco noodle soup, di ba? Yung Royco noon, ha? Pag may lamok, bubugawin, masuyo mong hahaplusin, sabong magdamag sa lamig ng hangin, ako'y yayakapin ang isang asawa, mga kasintahan, kay daling hanapin sa balat ng lupa ay matatagpuan, ngunit ang isang ina pag pumanaw upang makita mo muli kang isilang, dakila kay na ikaw sa akin, uliran at dapat mahalin,
Pag ika'y nawalay sa aking piling, ano ang gagawin? Ang kayamanan, hindi kailangan. Pag wala ka, inay, sa mundong ibabaw, ako'y magdurusa. Yan ang kanta, Tang. Wala nang kantang ganyan ngayon eh. Alam mo, Brother Marco, pinipigil ko lang, ayokong umiyak eh. Ah. Sa totoo lang, ako po ang bunso sa pamilya. Ay, bunso din ako, Bunso ka Tang. rin, di ba? Bunso din ako. Nakakaramdam ka ba at our age ngayon na kapag may problema tayo, lagi natin sinasabi kung buhay lang si nanay? Oo. At saka, kung Diba? mapapanood mo, kahit yung mga matitikas na tao, katulad ni Pangulong Ferdinand Marcos, Yes, opo. ang takbuhan niyan, si Lola Josefa Edralin. Talagang di ba? nanay. Nanay Oo. talaga. At saka pagka, yung, alam mo yung nasa gitna ka ng panganib, wala ka namang maisisigaw, kundi nanay ko po. Di ba? Oo. Inay ko po. Yes. Oh, dahil ang nanay natin, Tatang, ay pareho ng pumanaw. Opo. At palagay ko, yung mga nakikinig sa atin ngayon, ang mga magulang nyo, ay mga pumanaw na rin. Katulad ni kaibigang Alan Villar, ang nanay niyan, pumanaw na rin, di ba? Opo. So, meron na tayong isang kanta pa para naman sa mga nanay natin na yumauna. At ito ay paborito ng mga sinaunang tao, si Binibining Nora Honor, ang superstar. Yeah. Ito kakantahin ko din. Handog natin tong part natin na ito sa mga nanay. Ang sabi ng Lilinawin ko lang, kanta. teka, lilinawin ko ha, nakikinig po kayo hindi sa tawag ng tanghalan, ito po ang programang Apolohetica. Yes, di ba? Sige, So, ito tuloy ay mo, pagtatanggol Marco. sa pananampalataya, but this time, Papuri sa mga ina. gusto nating parangalan ng mga nanay. Katulad namin ni Tatang Larry, patay na po ang aming mga nanay, si Opo. Mamang Francisca ko. Nanay Ah, Gaudelia. So, yung mga nandiyan dyan po sa inyong mga bahay, nanonood sa Facebook, nanonood sa atin sa Peritas, no? Kanta naman natin ito sa mga nanay na wala na sa piling natin. Mama, those happy days when you were here beside me. Mama, I miss the days when you were here to guide me. Safe in the glow of your love, sent from the heaven above. Nothing can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, Mama, until the days that we're together once more, I live in this memory until the days that we're together once more. Oh, Mama, once more. I love you po sa lahat Love ng mga you, nanay. nanay. Kaya yung Lahat mga ng may nanay. nanay pa, ito yung pagkakataon, samantalahin nyo, yakapin nyo, sabihin nyo, I love, love you, you, nanay. mahalin nyo dahil mahirap wala ng nanay. Di ba, Tang? Totoo po yan. Regardless of your age, sabi ko nga, ako 59 na. Pag ako umiiyak sa dami ng problema, isa lang lagi ang sinasabi ko, kung buhay lang ang nanay ko. Yan. So, takbuhan natin ng nanay. Yes, okay. So, sa pagsisimula ng ating palatuntunan, muli, sabi ko nga, tribute natin, pasasalamat at pagpupugay sa lahat ng nanay sa mundo. Yung mga nariyan pa at yung mga nasa kabilang buhay na. No? So, ang nais nating idiin sa panahon natin ngayon, ang dami po na nagsasabing kapatid ni Kristo, pero hindi ko kumikilala sa nanay ni Kristo. Yun ang masakit. Pinakadakilang nanay. Ang tawag ko ngayon dyan, ha? Dati wala lang, si Maria lang. Nung iglesia ka pa ni Kristo. Nung iglesia ako ni Kristo, si Maria. Pero ngayon, ang pinakadakilang ina. Opo. Yun. So sa ating pagpapatuloy ay bibigyan natin ng diin yung ating naman pagpupugay sa nanay ng ating Panginoong Hesus. Hoy, si Father Cesar Bactol ng San Antonio, Nueva Ecija. Mabuhay po kayo, Father Cesar. Yung bigas na bibigay niyo po after lockdown na, ha? Wala na kami pambili. Brother Larry Mercado, Brother Yes. Doy Pahardo, si Brother Bert Sukalit, asawa ni Caritas to diyan sa ni Caritas, ni Corina diyan sa Cebu. Bert, mabuhay ka. Si Brother Rodel Moreno Dorado,
talentadong apologist. Okay na. Huwag mo bibilisan ng pronunciation, ha? Mabuhay ka. O sabi niya, talentadong apologist, galing ni Brother Marco, si Tatang naman. Nahamon ka ni Brother Rodel. Yaman sa Father's Day. Brother Anthony Flores, Happy Mother's Day to all. Mama Mary loves us. Ave Maria, gracia plena. Si Kapitan June Pendre ng Tuktukan. Yun, Kapitan. Hello. Si Ingat lagi. Reverend Father Ramil Kapulong ng Diocese of San Fernando. Yeah. Father Ramil, mabuhay po kayo. Okay? Si Sister Sophia Enerlan Hison. God bless and take care po. Okay, boses nyo. Thank you. Aha. Oh, pasensya na kayo. Gusto ko lang kantaan yung mga nanay. Hello kay Kuya George sa Kalima. Yan, ng Santa Rosa, Laguna. Kalima! Ay, Kalida pala yun. Oh, iba yun. Ano? Sige, Kalima. Kuya George, kay Ate Nida, hello po. Hello. Adrian Canyaveral watching us. Roger Yan Minyoses watching us. Brother Elias Arsadon Jr. Yun, no? Siyempre, idol kita eh. Kanta daw ako sa Wising Apps. Kala ko sa TikTok. Si Major Carmelo. Si Major Carmelo, ito ay visionary ito. Cortez, no? Visionary ito. At ang mahal na ina, talagang pinopromote niyan. Major Carmelo Francesco Villanueva Cortez. Mabuhay po kayo, Major. Brother Arnel Bustamante, Luigi Martin Cruz Trinidad, watching us. Si Sister Sophia Enerlan Jason, nabanggit ko na kanina. Chrislyn Nanyong, si Cero Monleon Ong Tangko. Si Brother Rene Leong, Nato Leong, mabuhay ka. Happy Mother's Day din po. Okay. Ave Maria! Gracia plena. Okay, so si Iris Claudette Venturina ng Gapan, ha? Ayoko na mag-comment. Si Edmir Vincent Ilagan Evangelista, Happy Mother's Day kay nanay mo at kay Ching, no? Okay. So, mga kapanalig, nabanggit ko po, tribute natin ngayong linggo sa mga nanay. Pero alam niyo po ba, in terms of faith, talaga pong may nakalulungkot na mga tagpo, marami hong nagpapakilalang mga tagasunod at mga alagad ni Kristo, kapatid ni Kristo, Kristiyano daw, pero pagdating po sa nanay ni Kristo ay hindi po kinikilala. Now, sa banal na kasulatan, sa Biblia po mga kapanalig, meron pong tinutukoy dyan kung paano makikilala ang totoong tagasunod o kapatid ni Kristo. Ano po ang talatang yan na pwede nating maging referensya? Basahin natin, Tatang, yung bahagi sa Bible. Pahayag. Pahayag 12:17. 12:17. Ayan. At sa galit ng dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga patutuo ni Jesus. Okay. Ayan. So dito pahayag 12:17, maliwanag po yung binanggit Paano natin makikilala yung mga totoong kapatid, tagasunod ni Jesus? Ang sabi po dyan, sa galit ng dragon, binalingan nito. Pag sinabi yung term na binalingan, niresbakan sa wikang Tagalog, Maynila, no? Niresbakan. Sa galit ng dragon, binalingan nito ang nalalabing lahi ng babae upang digmain. Ngayon, sino po yung lahi ng babae na didigmain ng dragon? Sabi po sa kasunod na pangungusap ng Revelation 12:17, ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nanatiling tapat sa katotohanang inihayag ni Jesus. So, ibig sabihin, totoong inihayag ni Jesus, past tense na yun, Tang. Opo. Ipinahayag na yun ni Jesus. Ngayon, ano po ba yung ipinahayag ni Jesus na pagkakakilanlan doon po sa kanyang mga tagasunod? Basahin natin ang aklat o Ebanghelyo ni Juan chapter 19 verse 26 to 27. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa pagka nakatayong alagad na kanyang iniibig ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. At nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buhat noon, nang oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. So, maliwanag. Dito po, ipinakikilala
No, parang ano to, anong term mo dito? Turnover ceremony. Yun. Bago pumanaw ang ating Panginoon Hesukristo, inihabilin niya ang kanyang ina sa kanyang mga alagad. Kinakailangan ang mga alagad, ang tagasunod, kilalanin ang kanyang ina bilang kanyang ina. Kaya sabi sa mga alagad, narito ang iyong ina. Okay. Yan. So, ang tanong po natin, ano ang pagkakakilanlan ng totoong mga tagasunod ni Jesus? Ang sabi po ng pahayag 12:17, reresbakan, babalingan ni Satanas, ng demonyo, ng dragon, ang nalalabing lahi ng babae. Sino yung lahi ng babae? Na natiling tapat sa katotohanang ipinahayag ni Jesus. Ano yung pinahayag ni Jesus? Nasa John chapter 19 verse 26 to 27, babae, hayan ang iyong anak, anak, hayan ang iyong ina. Alam niyo po ba ang aatake sa mga lahi ng babae at walang iba kundi ang Mariyang nanganak o nagsilang sa tagapagligtas? Ang aatake dyan yung mga kampo ni Satanas. Doon po sa pahayag 12:8, natalo ang dragon at kanyang mga kampon at pinalayas sila sa langit. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. Sa makatuwid, merong Mga kampon at mayroong binhi o lahi ng babae. so sa madaling salita, yung lahi ng babae ay aatakihin ng kampon ni Satanas. Yo. At kung kayo po ay observer sa panahon ngayon, nako, pag sinabi niyong si Mama Mary, tagapamagitan natin sa ating Panginoong Yesus, aatakihin agad kayo at sasabihin, mali yan. Ang ating Panginoong Jesucristo lang ang daan. Jesus is the way, the truth, and the life. John 14:6. Pero mukhang nakalimutan nila yung nakasulat sa Galatia 4:4. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Mga kapanali, Galatia 4:4, ang liwanag po ng nakasulat na ang ating tagapagligtas, the way, the truth, and the life, ay dumaan, isinilang ng isang babae. Hindi mo pwedeng iset aside yun. At higit sa lahat, dahil sa pagsilang ng babae sa ating tagapagligtas, ang sabi ng Galatia 4:5, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Kaya tayo ibinilang na mga anak ng Diyos, ipinanganak ng babae, si Maria ang tagapagligtas. Without Jesus, there is no salvation. But without Mary, there is no incarnation. Kung walang Maria na nagsabi kay Arkanghel Gabriel, maganap sa akin, ayon sa winika mo, hindi maisisilang ang tagapagligtas. Kung walang Jesus, wala po tayong salvation. Amen. Kaya nga po dito pinakikita natin yung pagkilala ng mga Kristiyano Katoliko sa mahal na Inang Birheng Maria ay yung kahalagahan ng kanyang naging tungkulin o gampanin o papel sa pagkakaroon ng Plan of kaligtasan. salvation. Yes, nandun siya, kasama siya sa plano in the very beginning eh. Kasama talaga si Mama Mary. Yeah. Opo, hindi mo pwedeng iset aside yan. Oo. Basahin niyo po mga protestanteng mahilig sa Bible. Nasa Bible, hanggang 5. Galatians chapter 4 verse 4 hanggang 5. Ang tagapagligtas na sinasabi niyong daan, dumaan po kay Maria sa Lucas 1 at 2, mga kabanatang 1 at 2. Dumaan yung plan of salvation, dumaan sa babaeng ito. Kaya wag niyong i-disregard. Sinasabi niyong kayo'y tagasunod ni Jesus, personal savior niyo si Jesus, pero pagdating sa nanay ni Jesus, binabalasubas ninyo. Sa makatuwid, kayo ang maliwanag na sinasabi ng Revelation 17, no? Na mga kampon ni Satanas. Sino man ang hindi kumilala sa nanay ni Jesus ay mga kampon ni Satanas. Kaya yung mga taong hindi makapagbanggit ng Hail Mary full of grace na sinabi mismo ng Arkanghel Gabriel, yan po ay mga kampon ni Satanas.
tumatanggi na ituring niyang nanay si Mama Mary, siya po ay tumatangging irespeto ang nanay ni Jesus, yan po ay mga pagkakakilanlan na kampon ni Satanas. Dalawa po ang nasa Bible, kampon ni Satanas at lahi ng babae. Ngayon, kapag mahal mo ang nanay ni Jesus, mahal mo ang pagiging tagasunod, mahal mo ang pagiging totoong Kristiyano. Yan ang katotohanan, hindi pwedeng itanggi. Higit sa lahat, simple logic lang po. Practical po ito. Ako po inabutan ni Tatang Larry ang nanay ko na buhay. Si Mamang, kung tawagin namin. Mamang Francisca. Okay. Kapag ka po si Tatang Larry pupunta sa bahay ko, ang mamang ko laging nakaupo sa terrace. Hindi po pwedeng hindi magmano si Tatang kay mamang ko. Pangalawa, hindi po tinawag ni Tatang ang nanay ko as in Aling, Pransing, kundi ang tawag niya, the way I called my mother, Mamang. Kaya pag dumating si Tatang at mga kaibigan ko, sila Brother Marlon Asuelo, no, at iba pa, sila Jicord Badong, no, pag dumating sa bahay ko, mga kaibigan ko lang sila, pag dumating sa bahay ko, ang treatment nila sa nanay ko ay nanay din nila. Bakit? Kasi magkaibigan kami. Pagkakaibigan nyo si Jesus, igalang nyo ang nanay niya, igalang nyo si Maria. Dahil pag hindi nyo ginalang ang nanay ng tagapagligtas, maliwanag, yan ay pagpapatutuo, nakampun ka ni Satanas. Mag-isip ka ngayon, ito yung tamang oras, ito yung tamang panahon. Mag-isip ka, kung ikaw ay may respeto sa nanay ni Jesus, bakit panay ang atake mo? At gumagawa ka pa ng mga issue, katulad yung sinagot ni Brother Harold. Sabing ganun tinan mo kung gaano kabobo ang mga Katoliko. Yung alam nyo yung litany ng rosary, yung bahay na ginto, toring, garing, no? Kabanantipan, sabi nila, sa panalangin nyo kami. Paano kayo papanalangin ng mga bagay-bagay? Bobo ang mga Katoliko. Sinagot ni Brother Harold, sabi niya, bakit? Sinabi ni Jesus, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Bakit ang Panginoon, inihalimbawa niya yung sarili niya bilang puno? Ang sabi ng Panginoon, ako ang tinapay. Inihalimbawa ng Panginoon na siya'y nasa anyo ng tinapay. Yun pong mga bahagi sa litany ng rosary, kabanantipan, toring, garing, bahay na ginto, yan po ay hindi mga karakter ng mahal na ina, kundi mga titulo niya, no? At sinasabi natin sa dakong uli, pray for us, ora pro nobis, ipanalangin mo kami, sapagkat yun ay projection. Si Mama Mary, kabanantipan, dahil ang ating Panginoong Jesucristo tumira sa kanyang sinapupunan. Yung sinapupunan niya, ang bagong kabanantipan. Kaya ang sabi natin, kabanantipan, ipanalangin mo kami. Gate of heaven. Si Mama Mary, ang ating daan patungo sa ating Panginoong Jesucristo. It is written in John chapter 2, dun sa wedding of the Cana. Hindi tayo lumalagpas na hindi nakasulat sa Biblia. Nasa Biblia lahat ng practices ng Catholic faithful, ng Catholic Church. Kaya tayo na nagmamahal kay Mama Mary, tayo po ang lahi na natiling tapat sa katotohanan ng sinabi ni Jesus. Sino mang umalipusta, sino mang bumastos, sino mang lumapastangan kay Maria, ang nagsilang sa tagapagligtas, yan po ay maliwanag na mga kampon ni Satanas. Meron po tayong second part at iyon yung ating pag-aaralan, pagbabalik natin after commercial break at pag-uusapan natin dyan, bakit tinawag na fugitive si Eliseo Fernando Soriano. Tatang. Magbabalik po kami, dyan lang kayo. Yeah. Ay, Ave Maria, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay kay Father Jos Mabalos Hernan Mendoza, Luigi Martin Cruz Trinidad, happy watching. Carlos Tibay Dungka, happy watching. Father Roxy Roflo, James Bond Stewart,
Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Mga kanalig, ito po si Father Joel Sabaya sa FIC ay nais Brother Nick Aguila, Salesian of Don Bosco, Tarlac. Espiritu Santo. Amen. Panginoon, basbasan mo ang lahat na ang aming mga bayani ng aming tahanan na siyang ilaw at gabay namin sa aming paglalakbay. Basbasan mo ang mga ina sa kanilang pagtataguyod ng kanilang pamilya. Mga ina na tahimik na patuloy na paglaban, may taguyod lamang ang kanilang pamilya. Basbasan mo po ang mga ina. Okay, kuya, happy Mother's Day kay Ate Mer. Upang sa kabila ng hirap na tinataglay namin ngayon ay kanilang mapagtagumpayan ang kanilang misyong may taguyod ang kanilang pamilya. Bigyan mo Dennis Martin, watching us. Dorm de Ocampo, Daigo, from Lower Bikutan, Taguig. Woo! Kakabarangay. karusyukan upang makabalik silang muli sa paglilingkod sa iyo at sa kanilang pamilya. Basbasan Brother Jerry Rublica, ang mga ina na from Singapore. Mabuhay ka po, Brother Jerry Rublica. dala ng pagmamulupit ng kanilang Watching from Palawan, si Brother Carlos Tibay Dungka from Palawan. Eman Alphabete, watching us. Paulo Cabling, from Baliwag, Bulacan. Ang patron ay ang Church Father na si San Agustin de Hipo. Si Lucy Baliser Loheras, watching from Texas. Mabuhay ka, Lucy. Happy Mother's Day to you at sa iyong dalawang magagandang anak dyan. Aha. hinihiling namin ang pagbabasbas sa mga ina. Brother Marlon Galvez, Brother Mart Hill Miranda, isang mapagpala at magandang hapon, Brother Marco. Ang nag-message po ako sa messenger nyo. Aha, sana mabasa. Okay, titingnan po natin. Brother Joey Clemente is listening. Si Brother Rudy Rosario. Ipadala mo ang iyong Si Tatang naman ang mag-sample. God bless. Marites Almario, Juliet Garbo Calderon. Juliet, Happy Mother's Day. Reverend Father Leo Ignacio. Mabuhay po kayo, Father Leo, the idol. Kasama ni Father Jade Likwanan na nasa US of A ngayon. ni Mariang aming ina. Sa lahat Si Kuya Arthur Ketua, Kuya Art, sa iyong may bahay, Happy Mother's Day. ng lahat ng ito. Boyster Magat Carillo from South Korea. Happy Mother's Day po sa lahat ng ina at sa mother mo rin, Brother Boyster. Sister Nena Despillones, Team Maria versus ang Jablong Dragon. Ave Maria! Gracia plena! Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, Apologetica, 13 taon na po tayo on air sa Radio Veritas. At siyempre, kasama niyo po, Brother Marco Evangelista, si Tatang Larry Lamco Malyari, hindi ho natin kasama dahil sa ECQ, si Frater Louis Peña Hermosa, Professor Jose Santos Jr., si Marlon Asuelo, si Brother Melchor the Debater, Manalili at si President J. Yumang. Sabi ni Sister Nena Despillones ng Maryland, USA, Team Maria versus ang Jablong Dragon. Happy Mother's Day po, Sister Bobilina Silva ng Project 7. Justin Carlo watching us, siyempre from Quiapo, si Reverend Father Leo Ignacio. Ayan. Okay. Hello po at salamat sa pakikinig kay Brother Mario Santamaria, kay Joelina Josevilla, Albert Gales at kay Brother Mel Garcia. Huwag mo kalimutan si Brother Kaiser Repe Tadipa ng ng Saudi Saudi Arabia. Arabia. Brother J. Beril Jeronimo, Susan Paro, mga nanonood sa atin, Maripanga, Justin Alfonso Manalo at siyempre si Kuya Maximiliano Adriano, dyan po sa Malolos, Bulacan, nanonood sa atin. At ang dalubasang historian ng Las Piñas, si Honorable James Lasara. Happy birthday, Brother James, ha? Happy birthday. At magpapalitsyon daw ng litsong baboy at baka after ECQ ni Papang. Si Governor Chavit Singson. Malakas to kay Father. Ay, Father, kay Governor Chavit Singson. Hello din po kay Sister Karen Beltran na nakikinig ngayon. Opo. At siyempre si Mother. Yes, opo, sa akin. Mother Daddy, Lucy. at kaya Daddy George. George ba? Tama, no? Okay. So, si Sister Mother Lucy Kay Beltran. Ginger, sa kanyang kapatid, Si Sister Ginger, Ginger. okay. Okay, eto po, dalawang part yung ating programa ngayong linggo.
Una, yung dedication natin, yung ating tribute sa mga lahat ng nanay, ina. kung saan kumanta po ako. Pasensya na po kayo, hindi naman ako talaga singer, pero talagang gusto ko lang i-express. Kasi yung mga nanay na nariyan pa, mahalin natin, yakapin natin. Yung mga wala na, ipagdasal natin eternal rest to them. Oy, bago ko makalimutan, hindi ka nagpapasalamat. Ah. Yung huling natin programa, na parang pinalabas uli, chinap-chap. May mga may mga listener tayo from ang dating daan, no? Sabi nga ng grupo ni Father Darwin Gitgano, ang daming dada. Kasi po, ilang buwan na po, actually nag-start yung hamunan dito sa programa natin. Hinamon natin si Eliseo Soriano na makipagdebate sa atin dun sa medium na alam niya, yung parang conference, video conference. Halos 3 buwan na, magta-3 buwan, no? 2 buwan na halos kalahati. Wala naman nung response. Pangalawa, sumunod na humamon, ito nga si Father Darwin Gitgano, actually, dahil sa pagmamagaling din ni Eliseo Soriano, na handa siyang makipag-usap kay Father Darwin. Unfortunately, lahat po nung programa ni Father Darwin sa YouTube, yung tinatawag nating punto por punto, silang dalawa ni Brother Wendell Talibong. Sunny City. Winawalang niya po ng mga alipores ng mga kampon ni Eli Soriano kasi lahat ng video ng punto por punto ni Father Darwin at ni Brother Wendell Talibong, yan po ay kanilang dinidelete, no? Meron siyempre kumpleto ng makinarya yan meron yung television network Ngayon may ebidensya si Brother Wendell Talibong na talagang mga kaanib ng dating daan yung nag-delete ng kanilang mga video sa Facebook. Kaya inuulit na lang nilang i-upload kasi nawala ho yung mga original At hanggang sa ngayon, no, hindi pa ho humaharap ito pong si Eliseo Soriano para po magkaroon ng video conference debate kay Father Darwin Gitgano at sa Team Ave Maria o Team Maria. Pangalawa, meron pang umepal, yung pong si Mel, no? Hindi Mel Garcia ibang pangalan. Mel, ano bang Mel nun? Masyadong Hindi ba si Magdaraog? Magdaraog, Yeah. nagmagaling Tinawagan si Father Darwin, nagkataon na nung tinawagan si Father Darwin, may prosesyon. Sabi ba naman ng mga tagasunod, mga alipores, mga kampo ni Eli, sinungaling daw si Father Darwin na merong prosesyon, ECQ. Nakalimutan nila, pwede naman nung magprosesyon, sakay si Father Darwin ng isang pick-up at inilibot po yung monstrance, no? Yung Eucharist. Prosesyon na po ang tawag doon. Hindi ho umiwas si Father Darwin. Eto ngayon, sabi ni Mel, tatawagan niya ng tatawagan si Father Darwin para magkaalaman. Natapos po yung buong sanlinggong singkad, yung worldwide Bible study Very wild nila. talaga, very wild. Wala hong Mel Magdaraog na tumawag kay Father Darwin. At wala ring Eli Soriano na nagbigay ng daan para humaka-encounter niya si Father Darwin Gitgano. At ito ay palatandaan na nararatel na ang mga kampon. Actually, pati kami ni Tatang, yung video namin last week, sabi ko, ang mga Katoliko, pagdating sa buhay ng mga artista, magaling. Pagdating sa buhay ng mga santo, nga. Abay, pinost ba naman daw, sinabi ko, ang mga Katoliko daw tanga. Abay, nagkamali kayo, chinap-chap nyo yung video. Ang sinasabi namin dito na mga Katolikong tanga, hindi yung Catholic in present. Yung mga mga tanga yan. Nagsama-sama na sa inyo. Bakit tanga? Isipin nyo, pagka nagdeklara sila, ako dating Katoliko, sumamba ako sa Ribulto, di tanga. Wala namang nagturo na sambay ng Ribulto. Kahit sa anumang turo ng simbahan, walang nagsasabing sambahin ng Ribulto. Tapos ngayon magkiklaim ka, magbibigay ka ng testimony. Ako po, dating Katoliko, sumasamba po ako sa Ribulto. Tanga ka nga. Tanga ka, ikaw yung tanga, hindi yung mga present na Catholic. Yung mga umalis. Chinap-chap nyo. So ibig sabihin, kayo mga mandaraya, 1:8:44, mga mga anak kayo ng Diablo sapagkat ang inyong ama ay si Satanas, nasaksakan ng sinungaling. Alam mo, Brother Marco, pinapaniwala ni Eli yung kanyang mga alipores na siya takot sa kanya makipagdebate ang ibang sekta. Lalo na mga pare. Pero ang totoo po, mahusay umiwas si Eli Soriano. Hindi lang halata. Ayun.
Uulitin namin. Kung totoong marunong at magaling si Eliseo Soriano, eto sanggain niya itong aming pag-uusapan ngayon tungkol sa tawag namin sa kanya bilang isang fugitive. Ano ba yung fugitive tang sa Tagalog? Pugante. Pugati. Ano pa yung ibig sa Wanted sa paglalarawan? batas. Yun, nagtatago sa batas. Fugitive from law, from justice rather. Sa lahat po ng mga alipores, mga kampon, huwag niyong gagamiting tagasunod o kaya alagad. Kasi yan ay positive Sa mga taong connotation. banal yan eh. Ang tawag po sa kanila, mga kampon, mga Ayan. alipores. Sa pasimula pa lamang po ng pagtatayo ni Eliseo Fernando Soriano, yan ang full name niya eh. Lagyan natin ng nickname na Bes. Bad Eli Soriano. Ay, Bad ba? Brother pala. Brother. Brad. Akala ko Brad eh. Brad, pasensya ka na, Brad. Okay lang, bad. Sa pasimula pa lamang po ng pagtatayo ni Eliseo Soriano ng kanyang sariling grupo, sariling sekta, nababalot na po ito ng mga kaguluhan at mga kasong legal. Kasong legal. Opo. At hanggang sa kasalukuyan at present time, ay dala-dala pa rin po ng grupo ni Eliseo Soriano ang kaguluhang ito na parang isang sumpa na hindi maiwasan. Okay, ano yung kwento? Okay, nang pasimula po ng programang Tamang Daan. Tamang Daan ba? Dating daan. Dating daan yan. Dating daan. Yung programang Dating Daan noong June 11, 2001 sa SBN Channel 21, nasundan po ito ng UNTV Channel 37. Dito po nagsimula na ginawa ni Eliseo Soriano yung pag-atake sa Iglesia Katolika at sa Iglesia ni Cristo 1914. So dalawang simbahan agad ang inatake niya. Totoo po yan. Isang tunay at isang peke. Yan. Alam po ninyo mga kapanalig, bago pa ang iba't ibang kasong naisampa sa korte laban kay Bes, una na nga, tungkol sa mga pangalan ng sekta niya, ay may nauna ng reklamo laban sa kanyang TV program na ang Dating Daan. At ang reklamong ito, Brother Marco, ay isinampa sa MTCRB. No? Ito yung nagre-regulate sa broadcasting industry. Sa reklamong nabanggit, partikular ang episode noong August 10, 2004 ng TV program na Dating Daan, nagreklamo ang Iglesia ni Cristo laban kay Soriano na di umano ay gumamit ng malalaswang salita laban kay Michael Sandoval na ministro ng Iglesia ni Cristo. No? Dahil sa reklamong ito, nasuspindi po yung kanilang programa ng 20 araw. At yung 20 araw na-extend yun ng hanggang 3 buwan. So sa umpisa pa lang talagang problema na ang kinalalagyan ni Eli Soriano. Yan. Actually, bukod dyan kay Ginoong Sandoval, Opo, Michael Sandoval ng Iglesia ni Cristo, nasuspindi ang programa niya. 3 buwan yun. 3 buwan, Dating Daan. Nagkaroon po ng panibagong suspension. Ang Dating Daan. Ang Dating Daan, di ba? Okay. At yan po ay dumaan kay Binibining Maria Consolisa Laguardia, yung chairperson. Sa NTRCD. At ito po ay may tinatawag tayong General Registry number 164785, March 15, 2010, kung saan po sa NBank dinesisyonan ng Supreme Court yung pagsususpindi diyan po sa programa ni Eliseo Soriano. At bukod sa suspension, nagkaroon pa siya ng kasong libel. Yeah. Nagkaroon siya ng kasong libel laban naman kay Jesus Miracle Crusade preacher Wildy Almelda na tinawag niya, hindi ko nababanggitin on air, no? Pero demonyo, mga bulaang propeta, at nangyari po yan noong June 31, 1998. At dito po, nakaharap ng kasong kriminal si Eliseo Soriano sa Regional Trial Court ng Iriga City. At ito po ay binagsakan ng hatol na guilty. No? Nagkaroon po siya ng kasong guilty sa criminal case number IR-5273 laban kay Almeda. At hinatulan siya noon pong June 8, 2012. No? Pagkatapos inapilan niya yan sa Court of Appeal, sa Appellate Court. Pero same, natalo rin po siya doon sa kasong yan ng libel. So, yan po yung mga kasong kriminal na kinaharap ni Eliseo Soriano. Karamihan, o yung dalawang binanggit natin,
halos libel. Libel, Oo, libel. hindi halos. Oo. No? At nagkaroon pa nga ng suspension dun sa kanyang programa. Magbabalik po tayo. Diretso na. Ayan. Ay, pasok ko lang itong February 11. Hanggang dyan lang yan. Sige, sige, sige. Dire-diretso na yan. Ayan na, hanggang dyan na lang yan. Ayan na yan. Okay. Si Brother Edelito Otida ng Mandaluyong. Mabuhay ka, Brother Lito. Dalia Lazaro. Aba, bumawi. Dalia Lazaro, yung gapan. Ano yan? Close ni Claudie? Ano yan? Pamangkin. Pamangkin. Dancil Lander Ventura, watching us. Nakakaingit si Tatang Larry Lamco, bakit parang lalong bumabata, sabi ni Brother James. Ayun, no? Marie Panga, mabuhay ka. Chito Soliben, Christian Apostol, Pides, Marie Morris Pabra, Drin Parangan Valdez, Ray Limtan, Susan Paro Hinautan, Happy Mother's Day po, God bless sa inyo. J. Beryl Jeronimo, watching from Culaba, Biliran. John Benedict Cruz. Dennis Martin, yun na ang hinihintay ko. Ano kaya? Yung kaso bang kriminal ni Eli? Diodalin, Gail Andian, hello watching from Hong Kong. Diodilan, Gail Andian, mabuhay ka, ingat kayo dyan sa Hong Kong. Alessandro Victoria, mabuhay po kayo. Sister Vilma Cuejuha Mendoza Dabu, watching us. Jessica Tap, mabuhay ka, Brother Jesse. Sabi ni Luigi Martin Cruz Trinidad, ang programa niyo po ang pinaka-paborito ko sa Radio Veritas. Napakaraming matututunan laban sa mga ere. God bless po sa inyo. God bless din. Rining Salangsang, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Brother Joel Tan, Happy Mother's Day po sa inyong wife at syempre sa inyong mother. Sabi ni Brother Drin Parangan Valdez, bakit di kaya bumabati ng Mother's Day ang mga iglot? From Umboy Abukay, no? Team Apoletica, mabuhay po kayo. Dennis Martin. Fiesta sa karangalan ng mahal na Santa Cruz, Barangay Umboy. Delia Callejas Ponce, Happy Mother's Day po kay Deborah Alvaro Callejas ng San Diego, California. At sa pagtanggol sa pananampalatayang Katoliko, Apologetica. Ave Maria! Gracia plena. Nasa huling bahagi na po tayo. Yung second part po natin is about sa pagiging fugitive ni Eliseo F. Soriano. Bakit namin tinatawag siyang fugitive? No? Unang-una, sinabi na natin yung magulong pangyayari sa grupo ni Eliseo Soriano. Nakatanggap siya ng suspension, nagkaroon siya ng kasong libel, Sa mga pangalan ng at sekta. mga iba pang mga kinakaharap niyang problema. At hindi pa po dito natatapos yung magulong mundo ni Eli Soriano. Parang pelikula. Ang magulong mundo ni Bes. Dahil meron pong isang mabigat na kaso ang kanyang kinaharap. Nagsampa po ng kasong rape noong October 2005. Siguro magandang babae yan. Yung nagsampang yan. Kasi rape Gusto mong malaman ang pangalan nung nag-file ng kasong rape? Ni-rape siya? Kasi ang thinking natin, pag rape, magandang babae, Brother Marco. Oo, siyempre, di ba? Sino ba itong magandang babaeng to? Ang pangalan po niya, yung nag-file ng kasong rape kay Eli Soriano, ni-rape siya. Ang pangalan po ay si Daniel Beridiano. Akala mo babae? Lalaki, mga kapanalig. Lalaki po ang nag-file ng kaso kay Eliseo Soriano ng dating daan ng kasong rape sa Pampanga Regional Trial Court. Bigyan mo ng kwento yung mga tagpo, yung mga buwan. Alam po ninyo, hanggang ngayon, ang laging sinasabi ng mga alipores ni Eli Soriano, tapos na ang kasong ito. Bakit? Sapagkat ito ay na-dismiss na raw noong January 2006. Totoo po yun. Totoo na na-dismiss. Pero hindi po doon natapos ang kaso. Bakit? Sapagkat ang nasabing kaso po ay ni-review, sinaayos ng Department of Justice, pina-reopen sa pamamagitan po ni Secretary Raul Gonzales. Matapos ang nasabing pagre-review, ito po ay ni-refile, muling isinampa.
Yan. So, mga kapanalig, ito ngayon ang nagiging punto natin. Ang laging sinasabi ng mga alipores ni Bes, hindi fugitive si Bes, Brother Marco. Bakit? Dahil hindi pa naman daw convicted si Bes sa kasong rape. Kaya, ang tanong natin, kailangan bang makumbik muna ang isang taong nagtatago bago tawaging fugitive? Yan. Mas mainam siguro basahin natin yung bahagi ng isang desisyon ng Supreme Court en banc. Pag sinabing en banc, Tatang, Isang desisyon. hindi yan isang Isang hindi buo. isang judge lang o Ah, justice. Pag sinabing en banc, composition ng Mga justices Apo. ng kataas-taasang hukuman. Okay, ganito po yung isang part ng desisyon ng Supreme Court. Sa kasong Eduardo T. Rodriguez versus Commission on Election, Bienvenido O. Marquez Jr. na may petsang July 24, 1996 at may GR, ang ibig sabihin ng GR, General Registry number 120099. Ito po yung patunay na pwedeng tawaging fugitive ang isang nagtatago sa batas kahit wala pa po siyang conviction. Sabi po ng sinasabi kong en banc decision, fugitive, quote and quote, quote and unquote, fugitive from justice includes not only those who plea after conviction to avoid punishment, but likewise those who are after being charged plea To avoid prosecution. Yun. Alam niyo mga kapanalig, sa aspetong legal, kung ang pagbabatayan po natin ang desisyon ng korte, Inubo ako. oo, maliwanag po na si Bes ay fugitive from justice o puganti sa batas, pinaghahanap. Dahil si Bes po nagtatago hindi dahil para umiwas sa parusa o sa conviction. Siya po, tandaan natin, ay na-indict o sinampahan ng kasong rape. Doon pa lang sa pagsampa ng kasong rape, kapag ikaw ay nagtago na para umiwas hindi doon sa hatol, kundi doon sa tinatawag na prosecution o pag-uusig. No? Pagdinig sa kaso, ikaw po ay itinuturing na ng batas na fugitive. Yan. Actually, paano naging fugitive si Eliseo Soriano? Noon pong November 2006, naglabas po ng warrant of arrest laban kay Eli Soriano mula sa Regional Trial Court ng Macabebe, Pampanga. Opo. No? Yan po ay 3rd Judicial Region, Branch 54. At ito po ay nasa ilalim ni Judge Lucina Dayaon. Yan. Meron pong standing warrant of arrest laban kay Eliseo Soriano. Bakit hindi siya hinuhuli? Kahit siya po ay nakalantad sa telebisyon at alam na alam naman ng publiko na siya ay nasa Brazil. O Tang, bakit? Bakit hindi siya nahuhuli? May warrant of arrest, nakalantad siya, nasa Brazil, alam nating lahat, Nagbo-broadcast. nasa TV siya, Ah. bakit hindi siya nahuhuli o hinuhuli? Napakasimple po ang sagot dyan. Ang totoo po, kahit may red notice, ano ba yung red notice? No? May red notice ang Interpol labang kay Bes na inilabas noong August 2008, hindi po siya maaaring arestuhin sa bansang walang extradition treaty ang Pilipinas. Para sa kaalaman po ng ating mga kapanalig, ang red notice po ay nagbibigay ng pahintulot sa Interpol. Ang ibig sabihin, International Police. na gamitin ang warrant of arrest para arestuhin ang isang fugitive kahit saang bansa. Na mayroong extradition treaty. Yeah. Ngayon, si Eli, nagbo-broadcast, nakikita natin, alam natin nasa Brazil, hindi po siya International Police or Interpol, kahit po naka-red notice, kahit po may warrant of arrest sa Pilipinas, kasi po walang extradition treaty ang Pilipinas at ang Brazil. Yan. Kaya nga doon siya tumakbo eh. 'Di ba? Oo. Katulad nung nasa Netherlands, yung ano, si sa NPA. Season ba yun? Season. Joma. Si Joma. Kaya si Ayan. Joma nasa Netherlands, hindi rin pwedeng hulihin doon dahil wala rin tayong extradition treaty doon nga po sa Netherlands at saka sa Brazil at iba pang mga bansa. Tatandaan po natin, ang warrant of arrest, halimbawa galing Pilipinas, effective po yan kahit saang panig ng mundo, doon sa mga bansa na may extradition treaty, yung requesting country, na Ayan. katulad ng Pilipinas. Sa Brazil, hindi pwedeng hulihin si Eli Soriano ng Interpol sa Brazil dahil ang Pilipinas walang extradition treaty sa Brazil. Kung halimbawa,
si Eli Soriano ay taga Latin America din, Puerto Rico. Ang Puerto Rico at Brazil meron tinatawag na extradition treaty. Kung Pwede silang nagkataon, maghulihan. Pwede silang maghulihan. Oo. Ayan. Eto, meron pong ididiin lang po namin kasi meron nung nag-react bakit namin tinatawag si Eli na fugitive o pugante, nagtatago sa batas. Meron pong patunay si Eliseo Fernando Soriano ng dating daan ay fugitive from justice hanggang sa kasalukuyan. Meron po kaming kopya ng Supreme Court decision. Ito po'y pinalabas 3rd Division Resolution na may petsang October 1, 2014 sa ilalim ng General Registry number 204839. Yeah. Ano po yung nais nating patunayan dito? Hindi ho tayo umaakusa, hindi ho personal ito. Ayaw ni Father Fran Villegas yan. Yan, oo. Kami po ay tumutukoy sapagkat ito ay usaping may kinalaman sa bawat Pilipino kasi prominenteng figura si Eliseo Soriano. At kung kayo po ay makikinig at maniniwala sa kanya, no, na siya po ay walang kasalanan, bakit hindi po siya bumalik sa ating bansa at harapin niya ang mga kinakaharap niyang kaso dito? Sa katunayan po, nito lamang February 11, 2020, ngayong taon na to, ang kanya pong abogado ay nag-submit ng supplement to petition to review, no? Isang motion po para ibasura yung mga naunang usapin. Pero nakalulungkot po na ang mga hakbanging ito ni Eliseo Soriano ay walang saysay. Bakit? Sapagkat kung titingnan natin yung history ng kanyang kasong rape, no, ng kasong rape kay Daniel, hindi rason Daniel Verdiano. Yan. Si Eliseo Soriano po, bago pa dumating yung arraignment o yung pagbasa ng sakdal laban sa kanya na ni-review ni DOJ Secretary Raul Gonzales, binaligtad yung unang desisyon ng piskalya, abay 2005 wala na po si Eliseo Soriano sa Pilipinas. December 14, 2005 sa record po ng Bureau of Immigration, tumakbo na po si Eli. Yung kanya pong arraignment gagawin dapat ng June 2, 2009. Pero bago dumating yung June 2, 2009, December 14, 2005, hanggang ngayon ay hindi na po bumalik si Eliseo Soriano sa Pilipinas. Tumakas na po siya, kaya't maliwanag na kanselado na yung kanyang ibinigay na piyansa. Wala na pong saysay yun. At yung kanyang pag-apila sa Court of Appeal, ibinasura din po yun. Kaya po siya idinideklarang pugante. At ito pong kasong ito, dumaan sa Regional Trial Court, dumaan po sa Appellate Court, Court of Appeals, at ngayon po ay hawak na ng Supreme Court. Kaya yung sinubmit na supplemental petition to review sa Department of Justice, hindi na po yan uubra kasi hindi po pwedeng isupersede ng DOJ yung kaso na under na ng kataas-taasang hukuman. At sinasabi, pinalalabas ng ibang mga alipores ni Bes, hindi raw pwedeng maging fugitive sapagkat nakapag-bail o nakapag-piyansa si Eli. Hindi pinaliliwanag, no? Kung sino man yung mga legal advisor ni Eli, hindi pinaliliwanag doon sa kanilang mga miyembro na pinawalang bisa na yung bail o yung anong tawag sa Tagalog, piyansa. Piyansa. Bakit? Unang-una, alam po ba ninyo na noong 2008 may isinampang kaso, no? Laban doon sa piyansa ni Eli Soriano, ito po ay fake sapagkat gumamit sila ng fake na certification of detention. Kaya sa umpisa pa lang ay walang bisa ang kanyang piyansa. Kaya ang pinangahawakan po natin, yung desisyon, yung notice po ng 3rd Division ng Supreme Court at maliwanag po dito sa GR number 204839, Eliseo Soriano versus People of the Philippines. Ganito po ang sabi, his flight to a foreign country manifest his intention to escape from the jurisdiction of the courts. Tinakasan po ni Eliseo Soriano ang kanyang kaso sa Pilipinas at ang kasong ito ay kasong rape sa isang lalaki. Maging maingat po tayo at iba ang may alam. At least, hindi po tayo madadaya ng mga kasinungalingan, ng mga bulaang tagapagturo at ng mga baluktot na aral.
Samahan niyo po uli kami sa susunod na linggo. Kasama po natin si Brother Alex, yung ating technician, at syempre yung ating magiting na PA, si Mr. Kenneth Corbilla. Ako po, si Brother Marco, si Evangelista. Hanggang sa susunod na linggo mga kapanalig, manatili tayong ligtas, manatili sa ating tahanan, pagpalain tayo ng dakilang lumikha. Ito po si Tatang Larry El Malyari. Kami po ay laging nagsasabing, Sumainyo ang katotohanan. Happy Mother's Day! Bye-bye, I love you, fans! Salamat po. Sister Nena Despid Jones, salamat po. Salamat po.